Praise the Lord. Salamat po ng marami at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa pagkakataong ito. Ako po'y bumabati kasama po ng aking pamilya dito sa California at kasama po ng mga kapatiran dito sa Filipino International Fellowship dito po sa Northridge, California. Yung pong isang bata nung gabing yun, araw ng linggo, ay siya po ay nanalangin sa Diyos. Ang sabi po ng bata ay, Panginoon, ang saya po namin kanina sa church. Sana ay nandun kayo. Nakakatawa po yung panalangin ng bata. Siyempre bata, ano po ba ang sasabihin niya? Pero yun naman po ang totoo, lagi nating kasama ang Panginoon kahit saan po tayo magsama-sama. Lalo tigit sa panahon po ng pagsamba. Sabi po sa aklat ng Mateo 18 talatang 20, kung may dalawa o tatlo na nakakatipon sa kanyang pangalan, nandun po ang kanyang presensya. Kaya nandito po kasama natin ang Panginoon at siya po ay naluluwalhati na siya ating sambahin sa umagang ito. Meron naman pong isang talata sa Biblia, sabi po doon sa aklat ng mga awit, Psalm 29 verses 1 and 2. Sa English po, ascribe to the Lord, you heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory, do His name, worship the Lord in the splendor of His holiness. Sa wikang Tagalog po, awit 29 talatang 1 hanggang 2, purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Ang title po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay ang nararapat na pagsamba. At mayroon pong ilang bagay na nais kong makita po natin dito tungkol po sa nararapat na pagsamba. Una, worship is about God. Ang pagsamba po ay para sa Diyos, hindi po ito para sa ating. Tingnan niyo po ang sabi sa talatang 1, ascribe to the Lord. Sa Tagalog po, purihin ang Diyos. Kung minsan ako po ay nagtatanong doon sa mga kapatiran, simpleng tanong lang, saan ka pupunta? Karaniwan po ang sagot ay sa church. Meron naman pong iba na ang sagot po ay sasamba. Pero kung atin pong titingnan, tama naman na pupunta sa church. Sa location. Pero ang tunay po nating layunin ng pagpunta sa church ay sumamba. Pupunta tayo sa isang destination o location, pero ang atin pong motivation ay yung sumamba sa Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng mga awit 103 verses 1 and 2, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa Tagalog po ay, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin ay magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang pagsamba po ay para sa Diyos. Tayo po'y pupunta sa church, hindi po para tayo ay mapagpala. Kung tayo man po'y pagpapalain, yun po ay bonus na lang. Pero ang purpose po natin ay para iukol sa Diyos yung nararapat na pagsamba. Siya po ang nakafocus. Yung pong mga nakatayo sa unahan ng mga nag-lead sa worship, hindi po sila entertainer. Hindi po sila performer para ating itaas o hangaan. Ang itinataas po nila ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang sinasamba. Nandun nga lang po sila sa unahan para pangunahan tayo. Pero tayo po pupunta sa church, hindi po, not to be entertained. In the first place, hindi naman po ito panahon para tayo bigyan ng kasiyahan. Ang binibigyan po natin ng kasiyahan ay ang Panginoon. Natatandaan ko po, meron pong isang pastor, ang pangalan po niya ay Henry Bitzer. Ang kanya pong kapatid ay si Thomas Bitzer. Isang pagkakataon po, ito pong si Henry Bitzer na isa po namang napakagaling na pastor, magsalita, at ang mga tao po'y talagang pumupunta sa church nila upang siya po'y pakinggan. Nakataon po na siya ay may sakit, hindi po siya pwede magsalita. So ang humalili po ay si Thomas. Ay noon pong nandoon na sila, panahon na po ng pagsamba, ay nung tinawag na po kung sino ang tagapagsalita, sa araw na yon si Thomas, ginawa po ng mga tao, unti-unti na silang tumayo at nag-aalisa na. Kasi nga po ang inaasahan nila si Henry Bitzer po ang magsasalita. Nung tumayo na po si Thomas, ang sabi niya ay ganito, mga kapatid, kung kayo po ay naririto para makinig
sa pagsasalita ng aking kapatid na si Henry, ay kayo po ay pwede nang umalis kung yun po ang gusto ninyo. Pero kung kayo po ay naririto para sumamba sa Panginoon, kayo po ay pwedeng manatili. At tayo po ay sumamba sama-sama sa Panginoon. So yun po, worship is about God. It's not about us. Hindi po. Tungkol po iyon sa Panginoon. Ano po? Pangalawa, worship happens on earth and also in the heavenlies. Yun pong pagsamba hindi lang dito po sa mundo nagaganap, kundi din po doon sa kalangitan. Ang sabi po doon sa aklat, ay dito po sa talata na ating pinag-aaralan, awit 29, talatang 1, purihin nyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. So hindi lamang po tayo ang sumasamba. Hindi ko po sinasabing kasabay natin ang mga anghel sa pagsamba, pero ang ibig ko pong sabihin, sila man po ay sumasamba. Ayun po ang naging dahilan kung bakit po yung worship sa ating Panginoon is magnificent and wonderful. Because even the host, the heavenly host, they are also worshiping the Lord. Hindi po natin ito nakikita na nangyayari, pero yun po ang totoo. Sabi po sa pahayag 7:11, tumayo ang lahat ng mga anghel sa palibot ng trono ng matatandang pinuno at ng apat nilalang na buhay. Sila'y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. So hindi lang tayo po ang sumasamba, kahit po yung mga nilalang sa kalangitan ay nagsisisamba sa ating Panginoon. Pangatlo po, worship requires preparation. Worship requires preparation. Look at chapter 29 verse 2. Ang sabi po dito ay purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. So ang atin pong Diyos ay Diyos ng order. He is the God of order. Dahil po dito, kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, dapat po may preparasyon. Hindi po tayo pwedeng basta na lamang lalapit sa Kanya na hindi po tayo naghahanda. Tingnan po ninyo mga kapatid, kung kayo naimbitahan sa isang palasyo at mayroong iginagalang na tao, halimbawa hari o kay presidente, kayo po ba basta pupunta doon sa lugar na yon wala man lang kayong paghahanda? Di po ba kayo pipili ng inyong pinakamagandang damit? Hindi ko po sinasabing pinakamahal, hindi ko po sinasabing pinaka super na damit, kundi yung pong disenteng pananamit. Alam niyo po dito sa Amerika, nakakalungkot po, hindi mo na maintindihan kung yung tao ay pupunta sa palengke o siya po ay pupunta sa pagsamba. Dahil po basta na lamang pumupunta sa church na wala man lang paghahanda, naka-shorts at kung ano-ano lamang pong isinusuot, hindi po yung kaaya-aya sa Diyos. Hindi nga po yung kaaya-aya doon sa mga kapwa natin tao na kinikilala sa lipunan na basta pupunta kayo doon sa lugar ng pagtitipon na ganun ang inyong kasuotan. Alam niyo po, kasama po sa preparation yung separation. Separation, kaya nga po ang sabi po doon sa aklat po ng Roma Kapitulo 12 talatang Diyos, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kailangan po natin mga kapatid ang preparation. Paano po ba tayo magpi-prepare? Una, physically, sa Sabado pa lang po ng gabi, maganda na po tayo. Plantsahin na yung dapat plantsahin para hindi po naman sa umaga kung nagkukumahog tayo, hindi natin alam kung anong ating isusuot dahil hindi nga po natin pinaghundaan. Pero ang pinakamahalaga po mga kapatid ay yung paghahanda spiritually. Di po ba ang sabi ng mga magulang sa kanilang mga anak pagka malapit ng kumain, na huwag na kayong kakain ng kung ano-ano dahil masisira ang inyong gana sa pagkain. Ay ganun din po, kapag tayo po kakain ng mga junk food, of course, it will ruin our appetite. So, ang mahalaga po mga kapatid, meron po tayong preparation spiritually. Alam nyo po, ang maganda po sa Panginoon, kahit po anong kalagayan natin, tayo po'y tatanggapin ng Panginoon. Huwag nyo pong isipin na ako'y kailangan maging mabuting tao para ako'y maging karapat-dapat sa Diyos. Huwag nyo pong isipin yun dahil hindi po yun ang mangyayari. Hindi po tayong ganap na magiging katanggap-tanggap sa Diyos on our own, because in the first place, we have none. We have nothing to be proud of
to be acceptable to God. Pero tayo po'y katanggap-tanggap sa Diyos kung tayo na kay Kristo because of the righteousness of God. Ang tawag po doon sa English ay imputed righteousness. Yung pong kabanalan ni Kristo ay napasa atin nung tanggapin natin si Kristo. Wala po tayong kabanalan sa ganang atin. Yun po yung ibinigay ng Diyos. Pero tatanggapin tayo ng Diyos Ama because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Kaya yun po, kailangan po tayong maging handa. Ano po, huwag po tayong basta pupunta sa church na wala man lang paghahanda sa atin. Dahil haharapin po natin ang Diyos na banal. Kahiya-hiya po kung tayo basta na lamang pupunta sa church na walang paghahanda. Ika-apat, worship involves giving. Worship involves giving. Tingnan po, sabi po sa talata, ascribe to the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng ascribe? Ascribe means to assign, to attribute. It means to give. Alam niyo po, when you love someone, the tendency is to give. The tendency is to give because that is the tangible expression of our love. Sabi nga po, we can give without loving, but we cannot love without giving. Pagbibigay sa Diyos. Na mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit tayo dapat magbigay sa Diyos? Dahil ang Diyos ay may ibinigay sa atin. At dahil po ang may-ari po ng lahat ng mga bagay na sinasabi nating atin, sa totoo lamang po ang may-ari po na yan ay ang Diyos, hindi tayo. Wala po tayong dinala dito sa lupa nung tayo isilang para sabihin tayo nga ang may-ari noon. Hindi po. Lahat po ng mga bagay itinanggap natin mula sa Diyos, lalo tigit yung buhay, yung hininga na ating inihihinga ngayon. At hindi naman po tayo aasahan ng Diyos na magbigay sa Kanya kung hindi tayo binigyan niya. Alam niyo po, marami po sa mga tao ang parabang nagkakamali na ang tinitingnan po nila ay yung ibinigay nila. Halimbawa po, yung 10%, yung ika po na tinatawag. Hindi ko po didiscussing ng detalye, pahapyaw lamang po. Yung pong 10%, ano po, ay ang tinitingnan ng mga tao yung 10%, hindi po ang tinignan nila yung 90%. At yun naman pong 100% sa Diyos po yun. Hindi po tayo ang may-ari noon. Ang tawag po sa atin ay katiwala. Natatandaan ko po itong si Eva at saka po si Adan. Di po ba, sabi ng Diyos ay, kainin ninyo lahat ang nandito. Huwag lang yung isa. Ito namang dalawa, ang tiningnan ay yung isa, hindi niya tiningnan yung kainin nyo lahat ng mga nandito. Hindi sila masiyahan dito sa natira, inangkin pa nila yung isa. At alam nyo po ang kwento, sila po ay nagkasala. Mga kapatid, pakinggan nyo po ang sasabihin ko. Yung atin pong pagbibigay sa Diyos, hindi po yung makakapagpayaman sa Diyos. Yung hindi po natin pagbibigay sa Diyos, hindi po yun makakapagpahirap sa Diyos. Pero kapag tayo po ay nagbigay, ako po ay nagsasalita ayon sa aking karanasan, kapag tayo po ay nagbigay, ang Diyos po ay nagpapala sa atin. Alam niyo po ang aking prinsipyo sa pagbibigay? And ito po ang prinsipyo ko sa pagbibigay. Kahit ako minuto ay magbigay, na kaya naman ako'y nakakapagbigay, ay dahil ako'y binigyan ng Diyos, ay gagawin ko po yun. Kahit po ako'y magbigay ng 1,000,000 oras-oras, dahil kaya naman ako nakapagbigay ng 1,000,000, dahil oras-oras din, binigyan ako ng Diyos ng 10,000,000. Dapat nga po tayo magpasalamat sa Diyos. Bakit po? Naalaala ko po. Yun pong 10%, hindi naman po itinaas ng Diyos. Simula pa po sa pasimula, 10% na lamang po ang kanyang hinihingi. Ngayon po nagtaas na ng bilihin, nagtaas na ng gas, nagtaas na ng buwis. Hanggang ngayon po 10% pa rin po. Now, bakit kayo nagbibigay sa inyong asawa ng regalo? Dahil ba sa nagbigay din sila sa inyo? Ganun ba kung tayo magbigay? Kung hindi siya nagbigay, di hindi ka rin magbibigay. Ganun po ba tayo? Now, kapag tayo po nagbigay, ibigay po natin ang ating substance o yung pera. Kung may pera po tayo, kung pagkakalooban tayo ng Panginoon, yung pong ating talento, ano po, lalo tigit yung pong ating buhay, yung po ang pinakamahalaga. Gamitin po natin ang ating buhay para sa karangalan ng Diyos, para sa kanyang ikasisiya.
at hindi po tayo magsisisi. Huli po, yung huli, ikalima, worship will result to a changed life. Yung pong pagsamba natin, ito po'y magtatapos, magbubunga ng isang binagong buhay. Ang sino man pong tao na nakaranas ng pagsamba sa Diyos, yung tunay na pagsamba, yung totoo sa puso, hindi po yan mananatili sa kanyang sariling kalagayan. Lagi po magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At ito po ay makikita ng mga tao. Mapapansin ng mga tao. Natatandaan niyo si Moises? Siya po ay gumugol ng 40 araw at 40 gabi doon po sa bundok ng Sinai. At doon po ay tinanggap ni Moises yung 10 utos. Natatandaan niyo po yung kwento. Ano po? Ano po ang nangyari sa kanya? I believe siya po ay sumamba rin doon sa bundok ng Sinai nung kasama niya ang Diyos. Ano po ang nangyari sa kanya? Di po ba ang sabi po sa talata, siya ay bumaba mula sa bundok ng Sinai, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. At nakakatawa po nito, hindi niya alam na ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ay ang mga tao po'y nakita yung mukha niya nagliliwanag dahil siya ay sumamba, kasama niya ang Diyos. Hindi tuloy ang mga tao ay naiilang sa kanya, parang hindi makatingin sa kanya. Siguro nakita ng mga tao ang kanilang kasalanan nung makita nila yung kaluwalhatian ng Diyos na nasa sa mukha ni Moises. Mga kapatid, ako po'y laging naniniwala na kapag tayo po'y pumasok sa presensya ng Diyos upang sumamba, yung totoo, lasap, tunay sa puso, ito po ay laging magbubunga ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi po siya mananatili. At ganun po ang aking dalangin para sa inyo. Maya-maya po kayo po uuwi na. Pupunta sa inyong mga bahay. Yung mga bata na nag-aaral po, balik uli sa school. Yung mga nagtatrabaho, balik uli sa trabaho. Ang tanong ano ang nabago sa iyo dahil sa iyong pagsamba? Yun po ang magiging panuntunan natin at sukatan. May nangyari ba sa akin? Alam niyo po mga kapatid, pag umuwi tayo sa ating bahay, hindi po ito katulad nung, halimbawa kayo ay pumasok sa eskwelahan, yung mga bata mayroong ID o yung mga nagtatrabaho may ID. Pagkakadating sa bahay, aalisin yung ID, isasabit. Ano po, at makikita na lang uli kami bukas dahil may pasok uli. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Alalahanin po ninyo ang tawag natin sa ating sarili, Kristiyano, ang pangalan ni Kristo na sa ating pangalan. Kahit saan tayo makarating, anumang oras, anumang lugar, tayo po'y Kristiyano. At dahil po dito, kung naranasan natin ang tunay na pagsamba sa araw ng linggo, o kung anumang panahon ng pagsamba, dahil sa iba pong bansa ay iba ang panahon, iba ang araw ng kanilang pagsamba. Basta't ang ibig ko pa sabihin yung kayo nagsama-sama para sumamba, lagi pong magkakaroon ng pagbabago sa inyong buhay. Yun po ang aking dalangin. Babalik tayo sa ating mga sari-sariling lugar, pamilya, trabaho, school. Pero tayo po ay binago ng Panginoon. At yun po ay makikita ng mga tao. At yun po ang magiging dahilan para ang mga tao ay naisin din na maranasan nila yung nakita nila sa atin. Nang sa gayon po sila man ay magiging Kristiyano rin po na katulad natin. Ulitin ko po, salamat po ng marami sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa akin upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Bagamat ako po ay nandito sa ibang bansa, pero yung po maganda, napapanood po natin, nakakapag-communicate tayo, nakakapagpalakasan tayo dahilan po sa internet. Salamat po ng marami. Purihin po ang Panginoon, duwalhatiin siya, at ang akin pong dalangin ay lalo kayong pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po ng marami. God bless you.